Paggamit ng solar energy sa Pilipinas. Isa sa mga inaasahang magpapaginhawa sa mga Pinoy ay ang pagbaling ng bansa sa renewable energy. Pero bakit hanggang ngayon, hindi basta-basta makaahon ng taong bayan sa hirap ng buhay kung sagana tayo sa liwanag ng araw? Hindi lamang pala dahil sa oil crisis magtataas ang presyo ulit ng kuryente. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na madali lang palang maunawaan kung paano gumagana ang proseso ng solar energy. Hindi lamang ito inilalabas sa publiko para wala sigurong magreklamo. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Alamin natin kung totoo ba. Heto at nagtaasan na naman ang presyo ng kuryente. Mataas na ang gasolina. Marami pang mapuputulan ng power. Subalit sa gitna ng pagdadalamhati ng mga Pinoy dahil sa pagtaas ng mga presyo, sa wakas, merong liwanag na masisilayan. Ibinalita sa Renew Economy ngayon lang ika-29 ng Abril 2026 na ang pinakamalaking solar battery farm sa buong mundo ay tataguyod. Walang iba kung hindi sa Pilipinas. Pinangungunahan ng malalaking kumpanya katulad ng Meralco Power Gen Corporation at Terra Solar Philippines. Inaasahang magiging pinakamabisang proyekto ng hybrid solar at battery installations. Base sa kalkulasyon, maaari itong magbigay ng kuryente sa mga 900,000 kabahayan. Sa gitna ng napakagandang balita, tila pinuputakti ito ng politika. Ayon sa mga eksperto, hindi basta-basta bababa ang presyo ng kuryente kahit na mayroong solar farm sa Pilipinas. Tila ang kikitain sa solar energy ay ipambabawi sa pagkalugi ng mga power plant sa bansa. Bukod dyan, mukhang pipiliin kung sino ang maunang mabibigyan ng solar power. Isa pa sa ikinababahala ay malaking gastusin sa maintenance ng mga solar grids at pambili ng mga materyales katulad ng mga elementong silicon, phosphorus at boron. Komplikado raw ang paraan ng photovoltaic energy source kaya hindi basta-basta maibababa ang presyo ng kuryente. Subalit kung mauunawaan ng taong bayan, lalabas ang katotohanan. Katotohanang magpapasakit sa iyong kalamnan. Paano nga ba nakakagawa ng kuryente ang solar? Nagsisimula ang lahat sa tinatawag na atom. Kung nakalimutan mo na ang dating pinag-aralan, ang atom ay ang pinakamaliit na bagay sa buong universo. Ito ang bumubuo sa lahat ng iyong nakikita, katulad ng bahay, ng hayop, kahit ng tao. Pati mga hindi nakikita katulad ng hangin ay binubuo ng atoms. Kapag nagsanib ang mga atoms, tinatawag na yang molecules. Ang tubig na may formula na H2O ay may 2 atom ng hydrogen at 1 atom ng oxygen, kaya 2 H at 1 O. Sa polusyon na may carbon monoxide, may 1 atom ng carbon at 1 atom ng oxygen. Yung asin na pampalasa ng ulam ay may 1 atom ng sodium at 2 atom ng chlorine. Pero sobrang liit ng mga atoms, hindi mo yan nakikita. Kung meron kang 1 butil ng bigas, subukan mong hatiin ito ng hatiin hanggang sa halos hindi mo na ito makita. Sa pinakamaliit na butil ay may ilang bilyon o ilang trilyong atoms. Sa siyensya, ginagamitan niya ng tinatawag nilang Scanning Tunneling Microscope o SCM para ma-detect ang mga maliliit na atoms. Naglabas pa nga sila ng mga litrato ng atoms noon gamit ang SCM. Kung pagmamasdan, makikita yung kumpul-kumpul na atoms. Iniba-iba lang ang kulay sa pagsusuri para makita iba-ibang klase ng atoms ang magkakadikit
Ang bawat bilog dyan ay isang atom. Yung iba malaki, yung iba maliit, at hindi natin sigurado ang tunay nilang kulay. Mababasa iyan sa Periodic Table of Elements kung saan merong mga 118 na klase ng atoms. Ganyan man kaliit ang mga atoms, merong mga nakadikit dyan, katulad ng mga tinatawag na protons at neutrons. Kumbaga sa pampasaherong jeep, sila ang mga pasahero. Pero kapag napuno na, yung iba sumasabit na lang. Ganyan din sa atom. Kapag puno na ng pasahero, may mga sumasabit. Ang tawag sa kanila ay mga electrons. Mga electrons ang palaging sumasabit sa atom. Hindi gaya ng mga neutrons at protons na nasa loob mismo. Hindi pwedeng tanggalin dahil magkakaroon ng malakas na pagsabog gaya ng bomba atomika. Katulad sa umaarangkadang jeep, mas maigi yung nasa loob, parang yung neutron at proton sa atom. Pero delikado kung ikaw ay sasabit lang. Baka masagi ka o madulas o mahulog. Ganyan ang katayuan ng mga nakasabit na electrons. Ang mga sumasabit na electrons sa atom ay madaling mahulog. Kapag nagkaganon, naghahanap ulit sila ng ibang atom na masasabitan. Kapag lumipat sila, mababakante yung atom na pinanggalingan nila. Bakante yan para kung may mga electrons naman na nahulog mula sa ibang atom. Tapos, yung ibang nabakante, meron ding mga electrons na sasabit mula din sa ibang atom. Paulit-ulit lang hanggat may nahuhulog ng mga electrons at nababakanting atom. Kapag sabay-sabay at mabilis ang paglipat ng mga electrons, milyon-milyon o kahit bilyong-bilyon sa mga bakanting atoms, mahalaga ang paglipat ng electrons sa ibang atoms. Dahil iyan ang dahilan kung bakit may kuryente. May pagkakataon na kapag napakaraming atoms ang may nakasabit na mga electrons, binabansagan niyang negative charge. Negative ang tawag dahil hindi na pwedeng magpasabit pa ng ibang electrons dahil puno na. Kumbaga sa pampasaherong jeep, hindi na humihinto sa mga pumapara. Pero kapag maraming atoms ang walang nakasabit na electrons at may bakante, binabansagan niyang positive charge. Positive dahil pwedeng magsabit ng electrons. Kung mapapansin ng mga baterya, may nakalagay na minus at plus. Ibig sabihin, hati ang baterya sa gitna. Yung nasa itaas positive o pwedeng magpasabit ng mga electrons. Yung ibaba negative dahil marami ng electrons ang nakasabit. Kaya pag pinagdugtong yung positive at negative, nagkakakuryente dahil nagsisilipatan yung mga electrons. Pero hindi lahat ng atom ay may nakasabit na elektron. Merong mga elemento kung saan ang mga atoms ay hindi nagpapasabit, kaya walang nahuhulog at walang lumilipat. Kumbaga sa jeep, bawal ang sabit. Ito yung mga atoms na hindi dinadaluyan ng kuryente dahil nga walang lumilipat na electrons. Katulad ng atom ng carbon, walang nakasabit na electrons kaya walang palipat-lipat. Ibig sabihin, hindi ito nagkakakuryente. Kaya yung mga material na gawa sa carbon ang gamit sa pambalot ng mga kable dahil hindi dinadaluyan ng kuryente. Pareho din sa mga gawa sa atom ng hydrogen at chlorine, katulad ng rubber. Walang nakasabit na electrons kaya hindi rin dinadaluyan ng kuryente. Sa kabilang banda, maraming klase ng atoms ang nagpapasabit ng electrons, katulad ng copper o tanso. Isa ito sa pinakakilalang elemento kung saan madaling magpalipat-lipat yung nakasabit na mga electrons. Kaya ang tanso, madalas ang gamit sa mga kable ng kuryente dahil sa mabisa itong conductor. Kaya ang tanong ng marami ay,
Kung pwede bang puwersahin ng mga electrons na magpalipat-lipat para makagawa ng kuryente? Tama ka. Pwede. Maraming paraan upang puwersahin ang mga nakasabit na electrons na magpalipat-lipat sa ibang atoms. Isa sa mga paraan ay ang paggamit ng tinaguriang photovoltaic cells. Tinawag na photo mula sa salitang araw at voltaic, ibig sabihin ay kuryente. Iyan ang ginagawa sa loob ng mga solar panels. Kung pagmamasda ng isang malaking solar panel, mapapansin na ito ay may mga kwadrado sa loob. Ang isang kwadrado ay ang photovoltaic cell o PVC na gawa sa silicon. Matibay ito kahit ilang taong nakabilad sa araw dahil gawa yan mula sa buhangin. Iyan ang hindi alam ng marami na napakamura para gawin ito. Pero may maliit na problema sa ginagamit na silicon. Hindi ito nagpapasabit ng electrons. Ibig sabihin, hindi ito dadaluyan ng kuryente. Kaya hinahaluan nila ng elementong phosphorus, yung itaas na bahagi ng silicon, para magkaroon ng sobrang electrons. Negative charge, ito yung N-type. Tapos yung ibabang kalahati ay hahaluan nila ng elementong boron na pwedeng magsabit ng mga electrons, positive charge o P-type. Dahil sa liwanag ng araw na tumatama sa ibabaw ng solar cell na may halong phosphorus, napupuwersa yung mga sobrang electrons na maganap ng sasabitang atoms. Kaya nila nilalagyan ng mga guhit ang ibabaw ng solar cells, mga metal na grid lines na kumukonekta sa ilalim na bahagi na may halong boron o maraming bakanteng atoms. Diyan sa mga metal na guhit sa ibabaw, napapadalo yung mga sobrang electrons papunta sa ilalim para makasabit sa mga atoms. At kapag dumaloy ang electrons, voila! Nagkakaroon ng kuryente. Siyempre, depende sa kalidad ng silicon. Depende rin sa pagkakalagay ng mga guhit kung ilang taon ang itatagal ng solar panel. Kadalasan ay mga 20 taon kung aalagaan. May ilang nakikitang korupsyon sa solar energy na pwedeng mangyari tulad sa mga flood control projects. Kasama dito ang bidding sa mga contractors ng solar. Baka magkaroon ng kalakaran ng kickbacks para mapili, katulad ng nangyari sa mga diskaya. Nandiyan na naman ang overpricing para kumita yung kakutsabang distributors, gaya ng overpriced cat's eye ng DPWH. Pwede rin magkaroon ng problema sa pagbili ng lupa na lalagyan ng solar farms. Baka mag-land grabbing ang mga kongresista para makuha ang titulo ng lupa. Posible rin na ma-prioritize ang malalaking kumpanya kaysa sa maliliit, lalo na't magkakapamilya ang magkakasabwat. Ay nako, siguro malalaman natin sa hinaharap kung bababa pa ang presyo ng kuryente sa pagbaling ng bansa patungong solar energy. Anong aral ang mapupulot dito? Bagamat unti-unti na ang paggamit ng solar energy sa Pilipinas, wala pa rin ginhawang nararamdaman ang taong bayan. Patuloy pa rin ang pagtaas ng presyo ng kuryente at ng mga bilihin. Kaya isa sa mga inaasahang magpapaginhawa sa mga Pinoy ay ang paggawa ng mga solar farms. Pero hindi makaahon ng taong bayan dahil tila meron na namang korupsyong nagaganap. Kahit sagana pa ang bansa sa likas na yaman, hindi pa rin tayo masagip sa hirap ng buhay. Ang aral dito ay, hanggat nasa posisyon ay gahaman, kamkam nito pati sikat ng araw. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.